Sa kasalukuyang panahon, madalas nang magkaroon ng problema o sira sa mga infrastruktura tulad ng daanan, tulay, gusali, at iba pa. Sapagkat kalimitan tayo nakakaranas ngayon ng sakuna. Dahil dito, mahalagang mapag-aralan ang paksa at mga konsepto tungkol sa infrastructure resilience and disaster preparedness sa scientifico at technical na pananaw. Matatalakay rito ang kalagahan ng risk assessment, resilience design, advanced monitoring technologies, at collaborative approaches na makapagdaragdag ng kamalayan sa mga tao ng kaligtasan at kahandaan sa mga sakuna. Tara na, simulan natin ang paglalakbay sa mga terminong ito. Unahin natin ang katatagan ng infrastruktura. Itong kakayahan ng isang gusali na malampasan at makabangon sa pinsalang idinulot ng mga sakuna. Kabilang rito ang tamang pagdidisenyo at paggawa ng infrastruktura upang malabanan ang mga paparating na panganib at makabangon agad sa gambalang nangyari. Ang susunod naman ay ang pagsusuri ng panganib. Ito ay ang pagtukoy sa mga maaaring maranasang panganib sa pamamagitan ng paggamit ng scientifico at technical na proseso sa pagsusulit ng mga peligrong nagdudulot ng sakuna. Ilan sa mga halimbawa ng pagsusuring ito ay mga ginagamit na tawag na mga hazard maps, weather models, satellite imagery, at mga talaan ng mga makasaysayang sakuna. Ang susunod naman ay ang matatag na disenyo. Ito ang paraan ng pagdidisenyo at paggawa ng mga infrastruktura upang malampasan ang mga inaasahang panganib. Kasama rito ang mga kagamitan tulad ng mga mas pinatibay na konkreto at bakal na maaaring magamit upang mas maiwasan ang pagkakaroon ng isa at ang katangiang maaaring indisenyo upang mas mapabuti ang katatagan ng infrastruktura tulad ng earthquake-resistant designs o flood-resistant barriers. Ang susunod naman ay maintenance. Ang pagsisiyasat at pagpapanatili ng katangian at kaligtasan ng infrastruktura ay makakatulong sa pagkilala ng mga kahinaan ng gusali at maghudyat sa mga inhinyero ng mga kinakailangang ikumpuni bago dumating ang sakuna. Dagdag pa rito, ang mga emergency response plans at ang mga drills ay makakatulong rin na masiguradong handang tumugon ng mabilis at epektibo ang mga tagapangasiwa ng infrastruktura. Ang panghuli naman ay ang paggamit ng mga sensor at iba pang subaybay at makakatulong sa kaligtasan ng infrastruktura gamit ang mga napapanahong teknolohiya. Madali ring makikilala at matutugunan ng mga inhinyero ang mga sirang naidudulot ng sakuna sapagkat nakapagbibigay na ng makasalukuyang pangyayari ang bagong teknolohiya patungkol sa lagay ng infrastruktura. Ngayon, natapos na natin ang diskusyon ng mga konsepto sa DRRM. Alam kong handa na kayong lakbayin ang ilan sa mga tumatak na sakunang nangyari sa ating bansa. Huwag ninyong liliktangan ang susunod na video ha. Kita kits at paalam!